Singil sa pasahe ng eroplano sisimula na sa Abril. Philippine National Police hinimok ang mga organizer sa Tigil Pasada bukas na bantayan ang kanilang miyembro para maiwasan ang tensyon. Trial laban sa dating mambabatas na si Zaldico at kapwa akusado pinaghahandaan sa Sandigan Bayan. Pagtutuloy sa proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte tinatalakay sa Kamara. Espionage sa bansa nakababahala na ayon sa Department of National Defense. Pag-amyenda sa espionage law o dapat nang madaliin. At isang top official ng Trump administration nagbitiw sa pwesto dahil sa nangyayaring gera sa Iran. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, March 18, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Inianunsyo ng Civil Aeronautics Board ang pagpapatupad ng taas singil sa fuel surcharge para sa lahat ng domestic at international flights sa darating na Abril. Gayunman, ayon sa CAB, ito ay interim lamang o ipatutupad sa mas maikling panahon mula April 1 hanggang April 15, 2026. Mula sa kasalukuyang level 4 ng fuel surcharge, itataas ito ng CAB sa level 8 sa nasabing period. Nangangahulugan ito na tataas ng nasa 253 hanggang 787 pesos ang fuel surcharge para sa mga domestic flight mula sa kasalukuyang 117 hanggang 342 pesos. Kung international flight naman, tataas ang fuel surcharge mula sa mahigit 835 pesos hanggang sa mahigit 6,200 pesos mula sa kasalukuyan na naglalaro lamang sa 385 hanggang 2,800 pesos na fuel surcharge. Ang fuel surcharge ay isang fee na binabayaran kasama ng airfare ng mga pasahero at kinokolekta ng mga airline company upang ma-recover ang cost na resulta ng galaw ng jet fuel prices. Suspendido ang pagpapatupad ng Expanded Number Coding Scheme sa araw ng Biyernes, March 20, ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Kaugnay ito ng regular holiday para sa Idil-Fitr o ang pagtatapos ng Ramadan. Pinapayuhan ng MMDA ang mga motorista na magplanong mabuti sa kanilang mga biyahe para sa darating na long weekend para maiwasan ang aberya sa kalsada. Bukas ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa pakikipagdialogo sa transport group na Piston. Kaugnay sa isasagawa nitong transport strike bukas, araw ng Huwebes, March 19. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II, handa silang pakinggan ang hinaing ng lahat ng transport group at iginiit na sinisikap nilang magawa ang lahat ng paraan upang hindi mabigatan ng mga driver at operator sa epekto ng labis na pagtaas ng presyo ng langis. Muli rin binigyan diin ng LTFRB na dapat isipin ng Piston ang kalagayan ng mga commuter at naniniwalang hindi solusyon ang tigil pasada upang igiit ng mga ito ang kanilang panawagan sa gobyerno. Always po, we are always in touch with the leadership of Piston. Lahat man yan kinakausap natin para maintindihan. Yung aming puso ay nasa kanila. If they only understand up to the last minute na pinag-uusapan ng board kung paano pa natin mapipiga ang pamasahe na to para mas lalo makatulong sa ating mga transport operators and drivers. Pero alanganin nila.
kung mawalan sila ng pasero, kung mawalan sila ng pasero, mas mahirap yun. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Philippine National Police sa mga transport group na magsasagawa ng tigil pasada bukas. Mayroon na ring mga ibinigay na paalala ang PNP sa mga ito para sa maayos na pagsasagawa ng transport strike. Gumawa tayo ng update sa ginagawang paghahanda ng PNP sa transport strike bukas mula kay Lea Ilagan live. Lea, ano yung mga bilin o pakiusap ng PNP sa grupong Piston? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Bantayan at kontrolin ang kanilang miyembro. Ito ay para maiwasan ang anumang tensyon sa pagitan ng mga nagpoprotesta, commuter at mga pulis. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., pinag-igting na ng mga police commander lalo na ang sa mga urban areas ang kanilang monitoring. Ito'y upang matukoy ang mga posibleng maapektuhang lugar at makapaglatag agad ng mga kinakailangang hakbang para maprotektahan ang interes ng mga commuter at ng mga hindi sasali sa protesta. Dagdag pa ni Chief PNP, handa ang PNP na magbigay ng tulong sa mga commuter na maapektuhan ng pansamantalang paghinto ng transportasyon sa pamamagitan ng libreng sakay. Maalalang nagdeklara nga ang grupong Piston ng nationwide transport strike bilang tugon sa tumataas na presyo ng langis na iniuugnay sa tensyon sa Middle East. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Nanindigan ang Department of Social Welfare and Development na walang makalulusot na ghost beneficiary sa ginagawang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga driver ng mga pampublikong sasakyan. Samantala, nilinaw rin ng DSWD na para lang muna sa drivers at hindi muna kasama ang mga operators sa mga mababahagina ng ayuda. May report si Benedict Samson. Upang makakuha ng 5,000 pesos na fuel subsidy na ipinamamahagi ng pamahalaan, required ang mga driver na pumunta ng personal sa mga itinalagang payout centers. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, paraan ito ng ahensya upang masiguro na walang magiging ghost beneficiary na makakakuha ng ayuda. Hindi pa payag ang lokal na pamahalaan na maglalagay doon sa list. Now, yung sinasabi niyong patay na, tama ba? Madidetect natin yon. Kasi nga, kaya nga physical yung payout. Hindi yung i-deposit na lang namin sa account. That's why nga, the process is very simple. Bukod sa physical appearance, mahigpit ring sinusuri ng DSWD ang mga detalye ng isang benepisyaryo gaya ng middle name at birth date. Kaya naman kahapon, may ilang tricycle driver ang nadismaya dahil wala ang kanilang pangalan sa listahan ng tatanggap ng ayuda. Inano ko lang, lumabas sa master list yung pangalan namin, na-encode na nga. Bakit pagdating dito, wala naman kami pangalan? Panawagan ko lang sana sa DSWD, ma'am, ipataas naman kasi para naman sa amin yan sa amin mga tricycle driver Bakit nagkaganito? Wala kami. Ito yun sir, yung for compliance namin, ito yung 200 plus at napaliwanag na po namin. Dahil ganun po pala talaga kahigpit yung DSWD. So pag walang made in initial, walang birthday, hiniwalay po nila. Hindi naman po nila inalis, hiniwalay lang. Paliwanag ni Quezon City Tricycle Regulatory Division Chief Director Benjamin Ibon III, kailangan lamang na maisumite sa kanila ang tamang detalye para maisama ang mga tricycle drivers sa listahan ng benepisyaryo. Na-explain po natin sa kanila yung kanilang list na hindi po nakasama doon sa clean list ng payout, binukod ng DSWD kasi kulang ng information. Unang-una po yung birth date. Napaka-importante ng birth date. At inassure naman po ng with DSWD na i-comply lang po, fill up yung birth date na kulang, then schedule po sila sa Thursday. Kasama na po yung kanilang sinabit na additional. Kaugnay nito, inutusan ni League of Cities of the Philippines President na si San Juan City Mayor Francis Zamora ang mga lokal na pamahalaan na tiyaking maayos at tama ang listahan ng mga tatanggap ng ayuda. That is part of the process to ensure po na malinis ang mga listahan natin. Dahil anyone can just claim to be, oy ako, tricycle driver ako jeepney driver ako TNVS driver ako. Pero paano kung hindi? That means meron siyang inagawan na tunay na lehitimong driver ng ating public transport sector.
Samantala, nilinaw naman ng Department of Social Welfare and Development na mga driver at driver operator lamang ang makatatanggap ng ayuda at hindi pa kasama ang mga operator lamang o yung may-ari ng isang pampasadang sasakyan. Wala pa kaming pinag-uusapan tungkol sa operators. In fact, if you fact-check me in all my interviews, I've always been very clear. Driver or driver-operator. Yung driver-operator kasi, siya yung operator, na siya rin yung driver. Wala pa naman tayo talagang sinabing operator from day one. Ang plano namin next week, we move on to the jeepney drivers, we move on to the TNVS. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nag-inspeksyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Agora Market sa San Juan City kasama ang ibang opisyal ng pamahalaan. Bahagi ito ng price at supply monitoring ng pamahalaan sa gitna ng nangyayaring gulo sa gitnang silangan. Mula sa Malacanang may ulat si Nel Maribohok live. Nel, ano naman yung naging assessment ng Pangulo matapos yung inspection at may nakita na bang pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin? Yes, Aga, kontento naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dun sa resulta ng kanyang ginawang inspection sa Agora Market sa San Juan City kanina. Ayon sa Pangulo, walang dapat na ipag-alala ang publiko kung pag-uusapan ay supply ng pagkain at presyo ng mga pangunahing bilihin. Ito ang binigyan din ng Pangulo matapos pangunahan ng price and supply monitoring sa Agora Market. Well, nandito tayo at pinupunta iniikot ng mga iba't ibang palengke para tiyakin na ang presyo naman ng pagkain natin ay hindi biglang tataas. At nagpapasalamat din kami sa mga vendor dahil ay pumayag naman sila na hindi tataas ang presyo at hindi sila mag-price gouging at hindi sila magsasamantala dito sa krisis na nangyayari sa Middle East. Kaya ay patuloy naman ang pag-inspeksyon natin para tiyakin na ang food supply, hindi lamang ang food supply, kundi ang presyo ng pagkain ay at the very least ay makikita natin ma-maintain lang natin sa dating level. Muling tiniyak ni Pangulong Marcos na sapat pa rin ang supply ng produktong petrolyo, gayon din ng fertilizer para sa pangangailangan ng mga magsasaka. Ipinahayag naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na paggalaw na ngayon sa presyo ng bigas. Kino-confirm ko naman na tumataas ang presyo ng bigas ngayon. I guess kung tumaas naman ng konti, medyo may reasonable naman yung konting taas dapat, no? But what I'm seeing here is medyo hindi reasonable yung pagtaas ng imported rice dahil ang cost niyan mababa pa pagdating. Sa Agora Market, aabot sa 48 pesos per kilo makikita ang pinakamurang well-milled rice. Aabot naman sa 56 hanggang 68 pesos ang kada kilo ng premium rice. Ayon sa isang rice retailer na ating nakausap, piso lang ang kanilang itinaas ngayong linggo. Bunsod na rin ang pagtaas ng transportation cost, bunsod na rin ito ng mega fuel price hike. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Baga. Maraming salamat, Nel Maribohok. Aprobado na sa third and final reading ng Senado ang panukalang batas na magbibigay kapangyarihan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bawasan o suspendihin ang ipinapato na excise tax sa mga produktong petrolyo. Nauna nang inaprobahan noong Lunes ang kaparehong panukala sa House of Representatives. May balita si Jed Neresina. Pasado na sa ikatlo at huling pagbasa sa Senado ang panukalang magbibigay kapangyarihan sa Pangulo na suspendihin o bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Sa botong 17-0, layon ng Senate Bill No. 1982 na magbigay ng agarang ginhawa sa mga consumer sa gitna ng pagsirit ng presyo ng langis sa world market na pumapalo na sa higit $100 kada bariles. Bagamat isa si
Senator Risa Hontiveros sa bumotong pabor sa panukalang emergency powers sa Pangulo. Binigyang diin ng mambabatas na hindi sapat ang suspensyon ng excise tax. Paliwanag nito habang tumataas pa rin ang presyo ng langis sa world market. Maaaring mabilis din na mawawala ang benepisyo nito sa publiko. Dahil dito, iginiit ni Senator Hontiveros ang pangangailangan para sa isang supplemental budget at targeted subsidies para sa mga tsuper, magsasaka at mangingisda o ang pinakaapektadong mga sektor. Dapat din aniyang bantayan ang epekto sa pondo ng bansa dahil kung hindi magiging maingat ay maaaring maapektuhan ang budget para sa mga serbisyong panlipunan gaya ng kalusugan, edukasyon at social protection na lalong kailangan ng mahihirap. Ang sentro po ng aking amyenda ay ang bigyan ng pagkakataon ng DBCC at ang Pangulo na pag-aralan kung ang kinikita sa tax sa langis sa halip na suspindihin ay mas maganda pang gamitin para sa mas malaki at mas targeted na subsidy para sa transport groups natin. Para naman kay Senator Sherwin Gatchalian, malaking sakripisyo ito sa gobyerno dahil tinatayang nasa 135 billion pesos ang mawawalang kita sa loob ng 8 buwan. Dahil dito, nagpasok aniya sila ni na Senator Bam Aquino at Senator Joel Villanueva ng mahigpit na safeguards na layong obligahin ang mga oil company na magkaroon ng full disclosure sa kanilang inventaryo at presyo ng pagbili upang maiwasan ang manipulasyon sa supply o hoarding. Sa ganitong sitwasyon na napakabilis po pagtaas ng presyo, huwag ka lang magbenta ng petrolyo, kikita ka na kaagad eh. No, iwan mo lang sa iyong tangke, kikita ka na kaagad. At yan ang ayaw natin mangyari dahil kung iniwan nila sa tangke yung kanilang petrolyo, wala tayong mabibili at lalong tataas ang presyo ng petrolyo. Kaya importante po na meron pong monitoring, may visibility at meron rin pong disclosure ang mga oil companies lalo na sa presyo na ibinibili nila. Inaasahang matatalakay at may sasapinal ng Senado at Kamara ang panukalang batas ngayong araw upang mabilis itong maipasa para sa retipikasyon ng 2 kapulungan ng Kongreso. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kailangan munang ideterminang mabuti ni Pangulong Ferdinand Marcos kung papaano gagamitin ang emergency power. Ito ang pahayag ng Pangulo kasunod ng pagpasa ng Kamara at Senado sa kanilang bersyon na emergency power sa Pangulo para suspindihin o bawasan ang ipinapataw na excise tax sa produktong petrolyo. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangang pag-aralang mabuti ang hakbang na ito. Oh, that depends. Marami, it's a very complicated calculation. We will see. Depends on the trends. We will have to watch the trends of on oil prices. We just have to look. It's very hard to say because it's all speculation. We don't know how long this will last for. Naghahanda na ang Department of Migrant Workers at ang Overseas Workers Welfare Administration ng panibagong chartered flights para sa mga overseas Filipino workers sa Middle East na nais na umuwi ng Pilipinas. Kaugnay nito, magdaragdag din ang panibagong hanay ng mga personnel ang DMW at OWA sa land crossing na Middle East para sa mga OFW na kailangan tumawid ng ibang bansa, partikular na kung mayroong nangyayaring kaguluhan. May ulat si Mia Alonzo. Iniulat ng Department of Migrant Workers na sa susunod na linggo, inaasahang aabot na sa halos 2,000 ang bilang ng repatriated OFW mula sa Middle East mula nang sumiklab ang gyera doon noong March 1. Inaasahan din ang pagdating ng unang batch ng mga OFW mula sa Kuwait na inilipat sa Riyadh at Saudi Arabia bago nakasakay ng flight pauwi ng Pilipinas. Bukod dito, naghahanda na rin ang ahensya ng panibagong chartered flights para sa mga Pilipinong manggagawa mula sa Bahrain, Kuwait, Qatar at posibleng kasama rin ang ilang OFW mula sa Israel.
At dahil sa inaasahang malaking bilang ng mga iuwing OFWs, magdadagdag ang DMW at OWA ng kanilang mga tauhan na mag-aasikaso sa ating mga kababayan na kailangang tumawid sa ibang mga bansa bago makasakay ng eroplano pauwi ng Pilipinas. I will be flying to Riyadh this week to make sure that our preparation for the next charter flight of our workers ay smooth dahil mas marami pong last time mas marami po yung mga distressed workers natin from the Kingdom of Saudi Arabia. Ngayon sa second charter, mas marami po ang manggagaling sa Kuwait, Qatar, and Bahrain. Tiniyak din ng DMW at OWA na hindi pinababayaan ang mga Pilipinong manggagawa na inililikas mula sa iba't ibang bansa sa gitna ng pangamba sa seguridad. Hindi po posible na gawin yung ganong klaseng operation na magtatawid ka ng daang-daang tao nang hindi po ito one country team ng DFA, DMW, OWA. Sakaling tumagal pa ang digmaan sa Middle East, tiniyak ng pamahalaan na kaya nitong sustenehan ng tuloy-tuloy na repatriation ng mga OFW, maging ang assistance na kakailanganin ng mga ito sa kanilang pagbabalik Pilipinas. The OFWs will have the support needed. So kami po, na-mention ni Sec kanina, 2 pondo na umaandar ngayon, we're working on covering all these expenses. So sa amin, nabigyan na kami rin ng guidance and yung assurance yung importante na ang priority yung ating mga OFWs at yung repatriation and assistance na mabibigay sa kanila. So sa ngayon, to cut the long story short, kayang-kaya pa po ng pondo ng both DMW and OWA. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tuloy-tuloy lang ang gagawing repatriation ng gobyerno para maiuwi ang mga Pilipinong apektado ng tensyon sa gitnaang silangan. Sa opisyal na pahayag ni Executive Secretary Ralph Recto, sinabi nitong kahit na mahal ang chartered flights, may sapat na pondo ang gobyerno. Sa ngayon, nasa 1,100 na mga Pilipino na ang nakasama sa repatriation ng gobyerno na inasikaso ng Department of Migrant Workers. Manatili po kayong nakatutok sa UNTV. Magbabalik ang C-News. Nagbabalik ang C-News. Tinatalakay ngayong araw ng House Justice Committee kung itutuloy ang proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng tugong isinumite ng kampo ng pangalawang Pangulo sa 2 reklamong impeachment. Para sa detalye ng ulat, may live report si Rosalie Coz. Rosalie, ano yung partikular na tinututukan sa deliberations ng House Justice Committee ngayong araw? Aga katatapos lang ng deliberasyon nitong House Justice Committee kung saan ang pangunahing agenda sa pagpupulong ay tukuyin kung may sufficient grounds ba o sapat na batayan para ipagpatuloy ang proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pagkatapos nga ito na magsumite yung kampo ng Vice Presidente ng answer ad cautelam o answer with caution na itinuturing ng mga complainants na non-answer dahilan para hindi na rin sila tumugon dito o sagutin yung sinagot ng Vice Presidente sa mga aligasyon laban sa kanya. Giit ni House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro kung mabibigat ang mga paratang, dapat matitibay din ang mga sagot. Pakinggan natin ang pahayag ng House Justice Panel Chairperson. When the accusations are heavy, the answer must be heavier. At ito ang sentro ng ating pag-uusapan ngayon. Hindi na ang reklamo, na pag-usapan na natin yan. Ang sentro ngayon ay ang sagot. Kung mabigat ang paratang, dapat matibay ang paliwanag. Nilinaw naman ng House Panel Chairperson, hindi pa ito ang paglilitis. We are here for one question. Isang tanong lang.
May sapat bang batayan para ituloy ang proseso ng impeachment? That is the only question before us today. Are there sufficient grounds to proceed? Sufficient grounds. That is the question. Wala nang iba. Let us be clear. Today is not about judgment. Today is about justification. Pagkatapos naman ng manifestation ng ilang House Justice Panel members kaugnay nung answer ad cautelam o ginawang tugon ng kampo ng Vice Presidente sa mga reklamong impeachment, nagbotohan ng mga ito at natukoy nga ng House Justice Panel na may sufficient grounds ang ikatlo at ikaapat na reklamo laban kay Vice President Duterte. Dahilan para magsagawa na ng hearing proper o pagdinig ang House Panel kaugnay ng impeachment complaints at itinakda ang pagsisimula ng hearing proper o pagdinig simula March 25, April 14, April 22 at April 29, 2025. Matatandaan natin aga na nagbigay na ng authority itong House Plenary sa House Justice Committee para makapagsagawa o ipagpatuloy yung impeachment proceedings kahit na nakareses ang Kongreso dahil ngayong araw yung huling sesyon sa plenaryo ng Kamara bago mag-recess itong Kamara o itong Kongreso. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Nagpaparami umano ng troll si Vice President Sara Duterte para siraan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang panayam kanina, sinabi ni Yusek Castro na si VP Sara ang pinagmumulan ng rage bait o paninira para magalit ang taong bayan kay PBBM. May tumutulong pa umanong bansa kay VP Sara upang gawin ang pagpaparami ng troll. Gayunman, hindi na sinabi ni Yusek Castro kung anong bansa ito at iginiit na si VP Sara na ang nakakaalam. Muling nagsagawa ng closed-door meeting ang Senate Committee on Ethics and Privileges ngayong araw. Kasama sa inaasahang tatalakayin sa pulong ang pagsusuri sa mga reklamo laban sa ilang senador upang matukoy kung alin ang may sapat na grounds. Mula sa Senado, may detalye si Jed Neresina live. Jed, ipinatawag na ba ng komite yung mga senador na sinampahan ng reklamo? Aga hindi pa ipinatatawag ng komite yung mga senador na inirereklamo o yung mga respondents dahil ngayong araw ang dumalo pa lamang sa nasabing pagdinig ng Senate Committee on Ethics and Privileges ay tanging yung mga miyembro pa lamang ng komite. Muling nagsagawa ngayong araw ng executive session o closed-door hearing ang Senate Committee on Ethics and Privileges. Kabilang sa mga dumalo sa pagpupulong ay ang chairman ng komite na si Senator Joseph Victor J.V. Ejercito. Kasama rin si Senate President Vicente Tito Soto III. Present din sa hearing ang iba pang senador gaya ni na Senator Panfilo Ping Lacson, Senator Amy Marcos, Senator Rodante Marcoleta, Senator Erwin Tulfo at Senator Kiko Pangilinan. Muling binigyang diin kanina ni Senator Ejercito na hindi pa nila ipapatawag ang sinumang senador na may reklamo hanggat wala aniya silang nakikitang sapat na batayan sa nasabing reklamo. Ngunit tiniyak naman ang senador na bibigyan ang mga ito ng pagkakataong sumagot o magpaliwanag. Bukod dito, ngayong araw nagkaroon ng ilang revision o amendments na ginawa ang komite sa kanilang rules. Kaya hindi pa formal na nagsimula ang vetting o masusing pagsusuri sa mga reklamo laban sa ilang senador upang matukoy kung alin ang may sapat na grounds sa mga ito. Sa kasalukuyan, mayroon ng 9 na reklamong naihain sa komite, ngunit hindi pa rin pinapangalanan ni Senator Ejercito ang mga respondent. Bukod dito, mananatiling executive session muna o hindi bukas sa publiko ang mga pagdinig ng Senate Committee on Ethics and Privileges ayon kay Chairperson Ejercito. Aga sa katatapos na press briefing kay Senator J.V. Ejercito, binanggit nito na wala pang tiyak na date kung kailan yung susunod na hearing kung saan inaasahan nilang suriin kung sufficient ba in form and in substance yung unang reklamong natanggap ng komite at dito tutukuyin kung sapat ba na magpatuloy ang hearing na ito at ipatawag yung mga respondents at maipatawag din kung sakasakali yung mga complainants ng nasabing reklamo
reklamo. Ayan muna update mula rito sa Senado. Balik sa inyo aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Patuloy na pinaghahandaan sa Sandigan Bayan ang paglilitis sa kasong graft ni Zaldico at mga kapwa nito akusado. Ito ay matapos nilang masangkot sa kauna-unahang flood control scandal na isinampa sa hukuman. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez live. Evan, anong klaseng paghahanda ang ginagawa dyan sa Sandigan Bayan para sa graft trial ng mga akusado? Ela, isasagawa mamayang hapon 1:00 yung preliminary conference kung saan magpupulong yung prosekusyon kasama yung mga abogado ng mga akusado para dito sa paghahanda ng isasagawang graft trial. Inaasahang magsasagawa ng preliminary conference so muling pagpupulungan ng prosekusyon at mga abogado ng mga kapwa-akusado ni Zaldico na siyam na DPWH Mimaropa officials ang graft trial. Mamayang 1:30 ng hapon, ang preliminary conference isinasagawa kung saan gagawin ang pagmamarka ng ebidensya ng magkabilang panig. Dito rin tutukuyin ang mga ihaharap na testigo sa gagawing paglilitis. Kapag natapos na ang preliminary conference, inaasahang magsusumite ang prosekusyon at depensa ng kani-kaniyang preliminary conference briefs na naglalaman ng listahan ng mga testigo, markadong mga ebidensya at mga isyong tatalakayin sa paglilitis. Sa huli, maglalabas naman ang Sandigan Bayan 5th Division ng pre-trial order na magsisilbing gabay sa pagpusad ng mismong hearing. Humaharap ngayon sa kasong graft ang mga akusado matapos masangkot sa umano'y substandard flood control project sa Nauhan Oriental Mindoro na may halagang higit 289 million pesos habang nananatili namang at large o hindi pa nauhuli o sumusuko si Zaldico at mga kapwa-akusado nito mula sa SunWest Corporation na umano'y kumontrata sa naturang proyekto. Matatandaan natin, 2 kaso ang nakasampa ngayon sa Sandigan Bayan laban kay Zaldico at mga kapwa-akusado sa kaso. Ang trial sa graft ay gagawin pa lamang kung saan pinaghahandaan ito sa pamamagitan ng preliminary conference. Gagawin niya, session trial ay gagawin bukas kung saan panibagong testigo ang ihaharap ng prosekusyon. Yan muna ang update mula dito sa Sandigan Bayan. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Evan Alvarez. Patuloy ang investigasyon ng National Bureau of Investigation sa mga alegasyong kinasasangkutan ng 18 dating mga tauhan ni Zaldico. Kahapon, isa-isa silang sumalang sa masusing pagtatanong ng NBI kaugnay ng umano'y pagpapadala ng kickback mula sa flood control projects na kinasasangkutan ng ilang matataas na opisyal ng pamahalaan. May balita si Ryan Lacanlale. Isa-isang sumalang sa interview kahapon sa National Bureau of Investigation ang 18 nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marine Corps at sinasabing naging security at bagman ni dating Congressman Zaldico. Bahagi ito ng nagpapatuloy na investigasyon hinggil sa kanilang mga isiniwalat kamakailan ng umano'y paghahatid ng mga maleta sa ilang matataas na opisyal ng pamahalaan na naglalaman nila ng kickback mula sa flood control projects. Tumagal ang pagtatanong sa mga ito ng mahigit 8 oras. Gayunman, hindi pa rin natatapos ang pagsisiyasat ng mga investigador. Ang na-observe ko po ay very exhaustive yung mga pagtatanong ng mga investigators at sinagot naman lahat nila pero hindi pa kami natapos, no? That's how in-depth the exercise was. So hihintayin namin ulit yung schedule na sasabihin ng NBI para sa continuation. Ayon kay Attorney Levi Baligod, dahil wala na sa bansa si Zaldico, nahihirapan sila na makakuha ng Certificate of Employment. Hindi na rin maipakita ang kanilang ID sa trabaho nang i-terminate sila noong December 30, 2025 at January 18 ngayong taon. Pero may mga ipinakita kaming ibang mga pruweba na empleyado talaga sila ni Zaldico. Halimbawa, yung mga litrato nakasama nila si Zaldico, may mga resibo na pagbili nila ng mga maleta na nakapangalan kay Zaldico, mga ganun po, no? Iba-ibang, kaya mahaba po yung naging proseso
dahil hinihimay-himay ng mga investigators yung iba't ibang mga issue. Paliwanag ni Attorney Baligod, bagamat hindi sa lahat ng pagkakataon ay personal na nasaksihan ng kanyang mga kliyente ang pag-abot ng mali-maletang kickback sa ilang mga opisyal, gayunman may mga pagkakataon pa rin na naging eyewitness sila mismo. Ibinahagi rin ni Attorney Baligod na mayroon siyang natatanggap na personal na impormasyon mula sa isang aktibong general kung saan sinasabing tatargetin sila bilang mga destabilizer para ilihis ang investigasyon at iugnay ito sa destabilization plot laban sa pamahalaan. Naniniwala rin ito na napupulitika lamang ang isinasagawang investigasyon laban sa kanila. Hindi na legal lang eh. So we are facing a political problem. Kaming 18 plus ako, we are facing a political problem because no less than the director had been mouthing so many things that preempted the result of the investigation. Samantala, pinasalamatan naman ng NBI ang pakikipagtulungan ng mga ito sa isinasagawang investigasyon upang mabigyang linaw ang mga katanungan sa kanilang mga sinumpaang salaysay. Well, it will establish the credibility of the testimony, tapos kung mayroon ba ibang pag-uusap, it will address all the angles na tinitingnan ng ahensya. At ito, pwede namin ito, isusumitin namin sa Office of the Ombudsman. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Titiyakin ang Office of the Ombudsman na magiging ligtas sa mga dokumentong isinumite sa kanila ng Independent Commission for Infrastructure. Oras na isailalim nila ito sa Artificial Intelligence System. Pagtitiyak ng anti-graft body, sasailalim pa rin ang mga impormasyong ito sa verifikasyon ng aktwal na mga investigador ng kanilang ahensya. Narito ang report ni Evan Alvarez. 197 mega boxes ng mga dokumento ang dumating sa Office of the Ombudsman nitong nakaraang linggo bilang hudyat ng nalalapit na pagtatapos ng operasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Dahil sa dami na pagdesisyonan ng Ombudsman na i-scan ang bawat dokumento sa pamamagitan ng Artificial Intelligence upang mapabilis ang pagsusuri sa mga datos na nakalap ng ICI. We will make sure that the system is closed and is not vulnerable to any cyber attacks. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, laman ng mga ito ang affidavits, transcripts ng ICI hearings, recommendations, listahan ng mga properties at maging bank accounts. Kaya naman magiging maingat sila sa paggamit ng AI upang hindi ito makompormiso. Paglilinaw rin ni Clavano, gagamitin lamang nilang guide ang AI sa trabaho, ngunit mananatiling mga tauhan ng Ombudsman ang masusing magsusuri at mag-iimbestiga sa bawat impormasyong nakalakip sa report. But the process will still be human-centered. So, after we run through AI, kailangan pa rin siya i-supplement through verification by actual investigators. But at least, mas guided po yung ating pag-verify ng mga documents or yung pag-compare ng ating mga dokumento. Samantala, tiniyak rin ng anti-graft body na hindi tumitigil ang kanilang investigasyon sa iba't ibang flood control scandal na inireklamo sa kanila. Sa katunayan, karamihan sa mga ito ay nasa advanced stage na, gaya ng preliminary investigation o submitted na for resolution. Klaro rin sa Office of the Ombudsman kung gaano kabigat at kaselan ang mga kasong hawak nila, kaya sinisiguro muna anyang matitibay ang mga ebidensya bago tuluyang maihain sa hukuman. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pagmumultahin ang mga public utility vehicle na hindi magpapaskil ng bagong fare matrix. Ito ang babala ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga pampublikong transportasyon na magpapatupad ng dagdag pasahe. Alamin natin ang detalye sa report ni Asher Kadapan Jr. Live. Asher, ano yung maaring kaharaping parusa ng mga tsuper na maniningil ng dagdag pasahe ngunit walang nakapaskil na fare matrix?
wala pang tiniyak na anumang multa para sa mga sa mga lalabag dito nga sa hindi pagpapaskil ng mga fair guide sa mga pampublikong sasakyan. Kanina na ibinigay ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ngunit binigyan din nila na dapat mayroong fair guide na nakapaskil sa mga pampublikong sasakyan sa pagpapatupad ng dagdag pasahe sa mga pampasaherong jeep at iba pang mga publikong transportasyon simula bukas. Kailangang kumuha ng kopya ng Fair Guide ang mga operator at driver para sa bagong fare matrix. Paliwanag ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza, isa itong dokumento kung saan nakasaad ang pamasahe sa unang kilometro. Fare adjustment sa bawat dagdag na kilometro. Maaari ring i-download ang kopya nito sa online portal ng LTFRB. Ngunit dapat anya itong ipaskil sa kanyang mga sasakyan para makita at magsilbing gabay sa mga pasahero. Mahigpit anyang babantayan ng ahensya ang pagpapatupad nito sa mga PUV. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapakalat ng mga mystery rider sa iba't ibang lugar sa bansa. Kailangan nila post. May fine po yan. I just don't know how much right now. Pag walang posting, may fine po yan. Kaya sa mababantayan ng ating mga mystery riders. So, ang babantayan doon natin yung jeepney at yung buses in particular. Yung buses na, oo. Pero kasama rin yung TNVS, yung bang nabigyan ng fare increase. Ayon pa sa LTFRB Chief, ang mga dagdag pasahe sa mga susunod na kilometro ay ginamitan nila ng komputasyon para walang butal ang kabuuan ng pamasahe. Kabilang sa mga PUV na magpapatupad ng dagdag sihil sa pamasahe, simula bukas ay ang mga traditional at modern na public utility jeepney. Kabilang dyan yung mga modern na electric, air-conditioned at non-air-conditioned PUJ. Gayun din ang mga taxi, Transport Network Vehicle Services o TNVS at mga traditional at modern na UV Express. Yan ang latest. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Nagpahayag ng matinding pagkabahala ang Department of National Defense sa lumalawak na banta ng espionage o pang-espiya sa bansa. Muli rin iginiit ng Defense Department ang agarang pag-amyenda at pagpapatibay ng batas laban sa espionage. Para sa detalye, may ulat si Ryan Lacanlale live. Yan, gaano na ba kalawak ang spying activities sa Pilipinas at lahat ba ito ay kumpirmado? Ella, ayon sa Department of National Defense, hindi ligtas yung lahat ng sektor sa ating lipunan sa banta ng espionage dahil target nila ay mapasok yung ating lipunan at maging yung mga digital infrastructure sa bansa. Muling binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. Ang mahalagang naagarang pag-amyenda sa espionage law sa bansa upang mapihil at mapanagot ang mga nasa likod ng lumalawak na pang-espiya o espionage activity sa Pilipinas. Aniya, nakakabahala na ang mga natutuklasang pang-espiya o paniniksik sa bansa. Gayunman, hindi napapanagot ang mga ito dahil kanina ang batas. Talagang concerning yan, hindi lang sa atin, sa maraming bansa. Pero nakakarinig naman tayo sa ibang bansa may prosecutions. Dito, gawa ng kakulangan ng batas. Ang prosecutions ay walang nangyayari. And nonetheless, we need to be able to solve not only the disruption ng mga network na ito, but the legal processing of this. Commonwealth Act number 616 pa ang umiiral na espionage law sa bansa na maaari lamang maparusahan ng mga nahuhuli nag-espiya sa panahon ng digmaan. Bukod sa 3 Pilipino na may koneksyon at nagtatrabaho sa ilang ahensya ng gobyerno na nabistong tumutulong sa pang-espiya sa bansa.
ng mga nahuhuling dayuhan na karamihan ay Chinese national na kumukuha ng mga impormasyon sa mahahalagang infrastruktura sa bansa. Babala ng DND, walang pinipiling target ang espionage. Lahat ng sektor sa lipunan ay maaaring pasukin, kabilang na ang mga critical na digital infrastructure sa bansa. Lahat ng sektor ay vulnerable kasi ang key dito makapasok sila sa sosyedad or matundok din natin ang ating digital infrastructure network. So lahat ng sektor, ang pakay nito ay multi purpose. Hindi lang naman yung impormasyon na sikreto na makukuha, kung hindi pati yung UFW, United Frontworks nila na mga networks. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang isinasagawang investigasyon ng Department of National Defense at Vigilities na seryoso at sila sa issue, lalo na sa nakasalalay dito ang national security ng bansa. At yan po ng latest mula dito sa Quezon City. Balik sa'yo, anak. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Binawasan na ng ilang bus terminal sa Bulacan ang kanilang mga biyahe para makatipid ng krudo. Direktang apektado nito ang mga bus driver na limitado na lamang ang pasok sa trabaho. Mula sa Balagtas, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, ilang araw yung nabawas sa pasok ng mga bus driver dyan at sasapat pa ba yung kanilang kikitain sa ilang araw naman sila ay makakabiyahe? Magandang tanghali, Aga. Sa halip na araw-araw ang pasok nila, ngayon swerte na kung makapasok sila ng 4 na beses sa isang linggo. Naghahalinhinan lang din ang mga bus driver dahil binawasan na ng kumpanya ang bus na biyaheng Bulacan to Maynila. Nagbabawas ng bumabiyahing bus, biyaheng Maynila ngayon ang ilang kumpanya ng bus sa Bulacan. Isa na rito ang Malanday Metrolink Bus Company na may biyaheng Balagtas, Bulacan, patungong LRT, Buendia, Pedro Hill, Quiapo, Monumento, MOA at Pitex. Ayon sa bus driver na si Levi Igagana, nang wala pang giyera sa Middle East at wala pang pagtaas ng krudo, ay 600 kada araw ang arawan nilang kita, bukod pa ang komisyon na 100 sa loob ng isang linggo kumpanya. Pero ngayon, shifting o 2 beses na lang ang pasok nila sa isang linggo matapos na magbawas ng biyahe ng bus ang kanilang kumpanya. Nga sir, dahil sa taas ng diesel, tapos medyo nagbawas ng ang biyahe yung kumpanya gawa ng halo, kung marami yung babiyahe, mapupunta lang sa diesel yung kita ng bus. Dati nung mababa, halos lahat bumabiyahe. Ang pangba nilang mga ng produktong petrolyo ay baka magsara na rin ang kumpanya ng bus. Ang hirap pa nito, 6 ang kanyang anak at nag-aaral lahat. Pag nagkataon, problema niya kung saan siya kukuha pa ng panggastos sa pamilya. Dati nung mababa, halos lahat bumabiyahe. Bilang po? Nasa 40. Ngayon, halos 20 na lang siya bumabiyahe. Baka hindi ko lang alam, baka patigil na rin kasi halos napupunta na lang sa diesel yung kita ng bus. Magkano? Wala talaga kaming biyahe, wala kita. Siyempre may mga pamilya kami sir Aga dito sa lugar ng terminal ng Malanday Metrolink Bus Company ay nasa 18 na mga bus na lang din yung mga bumabiyahe ngayon at sa ngayon ay merong 15 pesos na minimum na pamasahe ang dito sa lugar na ito sa bumabiyaheng mga bus company at bukas gagiging 18 pesos na yung minimum na pamasahe na mula na 5 kilometro ang biyahe dun sa mga commuters.
At yan mo ang ating latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo. Aga? Maraming salamat, Nestor Torres. Nag-install ng bagong Internet Protocol camera ang Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO sa Barangay Libod, Bayan ng Kamalig para sa mas pinaigting na pagmomonitor sa Mayon Volcano. Ayon sa APSEMO, bahagi ito ng mas mahigpit na pagbabantay sa patuloy na aktibidad ng bulkan. Ang nasabing IP camera ay may kakayahang i-monitor ang southern hanggang southeastern slope ng Mayon. Malaking tulong ang bagong kamera lalo na sa mga lugar na dati ay walang coverage. Nagbabala ang United Nations World Food Program o WFP na posibleng umabot sa record level ang kagutuman sa buong mundo kung magpapatuloy ang digmaan sa Iran hanggang Hunyo ngayong taon. Ayon sa ahensya, maaring madagdagan ng nasa 45 million ang mga taong makararanas ng matinding kagutuman dahil sa pagtaas ng presyo ng pagkain, langis at transportasyon. May report si James Hilario. Sa taya ng World Food Program o WFP ng United Nations, posibleng malagpasan ang kasalukuyang record na 319 milyong tao na nakararanas ng matinding kagutuman sa buong mundo kung magpapatuloy pa ang gyera sa gitnang silangan sa susunod na 3 buwan. Ayon kay WFP Deputy Executive Director Carl Scow, direktang nakakaapekto ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa pagdami ng mga nagugutom. Our analysis projects that if the Middle East conflict continues through June, an additional 45 million people could be pushed into acute hunger by price rises. Ipinaliwanag ng WFP na ang pagtaas ng presyo ng langis at pagkain ay nagdudulot ng mas mataas na gastos sa paghatid ng tulong at pagbili ng mga pangunahing pangangailangan lalo ng mga bansang nahaharap na sa mahirap na kondisyon bago pa sumiklab ang digmaan. Dahil dito, maraming pamilyang nahihirapan ng makabili ng kanilang araw-araw na pagkain. Taken together, the spike in global food and fuel costs could leave millions of families priced out of stable foods. This would take global hunger levels to an all-time record, and it's a terrible, terrible prospect. Dagdag pa ng ahensya na antala rin ang mga humanitarian aid dahil sa pagsasara ng mga mahalagang ruta ng transportasyon, kabilang ang mga dinaraanan ng mga supply ng pagkain at fertilizer. Nakakaapekto ito hindi lamang sa gitnang silangan kundi pati sa mga bansa sa Africa at Asia na umaasa sa import ng pagkain at langis. Ayon pa sa WFP, ang pinakatatamaan ng krisis na ito ay ang pinakamahihinang sektor sa lipunan. The consequences are falling on the world's most vulnerable people who are already living in dire conditions. They do not have the margins to cope with a new jump in living costs. Sa kabila ng lumalalang sitwasyon, nananawagan ang WFP sa mga bansa na magtulong-tulong upang mapigil ang paglala ng krisis at masiguro ang sapat na pondo para sa mga humanitarian program. Babala ng ahensya kung hindi agad matitigil ang digmaan at mapapatatag ang supply ng pagkain at enerhiya, posibleng humantong ito sa isang malawakang global food crisis na magpapalala sa kalagayan ng milyon-milyong tao sa buong mundo. James Hilario, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagbitiw sa pwesto ang isang top security official ng Trump administration dahil sa nangyayaring digmaan sa Iran. Si Joseph Kent, ang pinuno ng National Counter-Terrorism Center, ang unang opisyal na nag-resign sa administrasyon ni President Donald Trump mula na maglunsad ang estados ng gyera laban sa Iran. Sa kanyang resignation letter na isinumite kay President Trump, sinabi ng opisyal na hindi niya kayang suportahan ang kasalukuyang digmaan sa Iran. Anya, maliwanag na sinimula ng naturang gyera bunsod ng matinding pressure mula sa Israel at sa maling impormasyon na may banta ang Iran sa seguridad ng US na anya'y kasinungalingan lamang na nagresulta sa pagbubuwis ng buhay ng kanilang mga sundalo.
Sa huli, umaasa ang opisyal na mapagnilayan ng Pangulo ang ginagawa sa Iran at kailangan na ang agarang aksyon upang mabago pa ang kasalukuyang sitwasyon. Kinumpirma naman ni Senator Mark Warner ng Virginia na wala ngang ebidensya na magpapatunay na may imminent threat mula sa Iran upang maglunsad ang US ng gyera laban sa nasabing bansa. Trump's own counterterrorism expert, Joe Kent, just resigned because of concerns about the Iran war. He agrees with me. There was no imminent threat to the United States. So as we're in week 3, even the Trump advocates are bailing on this war of choice where gas prices are rocketing, no end in sight, and Iran in control of the Strait of Hormuz. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Isaias, Kapitulo 41, versikulo 10 na nagsasabi, "Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran." At yan ang mga balita ang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.